nabudol mo man kami dati dahil kay Sara, kaya kita binoto. Pero pinagsisihan ko yon. Dahil traitor ka, traitor mo si Digong. Kung totoosin, si Digong lang ang bukong tanging nagpalibing sa ama mo. Pero anong ginawa mo? Traitor mo! Wala kang utang na loob. Darating din yung araw na babagsak ka. Kasi malapit kami dito sa sementeryo ng Pasay. Doon ang bagsakan ng nagdroga. Nalinis yun. Kaya ako bumibilib. Kahit na sa pamilya ko ako lang ang Duterte. Kaya masyado ako nasaktan nung kinuha nila si tatay. Kasi napaka-ingrato itong gobyerno to, lalo na si Bongbong. Imaginin mo, sa lahat ng pangulo, siya lang ang nagpalibing ko sa tatay niya. Pagkatapos, ginamit nila si Bibi Sara para makapunta sila dun sa pwesto nila ngayon. Pero day one, hindi pa yata nag-iinit yung puwet nila eh. Anong ginawa nila? Sinilaan na nila si Bibi Sara. May mga turon, hidangan namin lagi. Sa yapak mo, handa kaming sumuno. Hindi magbabago ang suporta namin sa'yo. Kaya tatayo titindig para sa'yo. Dahil kami naman. Walang magbabago, Duterte pa rin kami hanggang sa pinakahuling Duterte. Nabudol mo man kami dati dahil kay Sara, kaya kita binoto. Pero pinagsisihan ko yon. Dahil traitor ka, traitor mo si Digong. Kung totoosin, si Digong lang ang bukong tanging nagpalibing sa ama mo. Pero anong ginawa mo? Traitor mo! Wala kang utang na loob. Darating din yung araw na babagsak ka. Hindi kami titigil mga Pilipino. Bakit patuloy pa rin tayo na sumusuporta kay Tatay Digong? Lalong-lalo na po sa ginagawa natin. Dahil kami naman signature Karapan. Sir, since 2015, supporter ako ni tatay. Wala akong background sa kanya kasi taga Manila ako eh. So, nung nalaman ko lang na yung mga advocates niya, lalo na sa droga, nag-umpisa ako mag-follow sa kanya. Kahit alam ko na noon suntok sa buwan talaga yan. Kasi wala naman siyang pera, hindi siya kilala dito sa Manila. Pero alam ko, gagabayan siya ng Panginoon. Kaya noong pumunta siya dito, tapos na yun sa Luneta pa, nandun din ako. Ang laki ng difference kasi, lalo na sa amin. Kasi malapit kami dito sa sementeryo ng Pasay. Doon ang bagsakan ng nagdroga. Nalinis yun. Kaya ako bumibilib. Kahit na sa pamilya ko ako lang ang Duterte. Lahat sila dilaw talaga. Pero hindi ako nagpatinag. Kahit saan rally nandun ako. Kahit masakit na yung paa ko, pupunta pa rin ako. Kaya masyado ako nasaktan nung kinuha nila si tatay. Kasi napaka-ingrato itong gobyerno to, lalo na si Bongbong. Imaginin mo, sa lahat ng pangulo, siya lang ang nagpalibing ko sa tatay niya. Pagkatapos, ginamit nila si Bibi Sara para makapunta sila dun sa pwesto nila ngayon. Pero day one, hindi pa yata nag-iinit yung puwet nila eh. Anong ginawa nila? Sinilaan na nila si Bibi Sara. Tapos ang lalong nakakagalit, hindi man lang pinasayad yung paa ni tatay sa Davao. Kinuha na nila, hindi kinuha lang kinidnap. Kinidnap nila yun Tapos ang mismong gobyerno natin ang nagpopondo sa ICC para makuha si tatay. O, sino ang nagpondo nun? Di ba mga oligarko din na kumalaban sa kanila si tatay noon? Wala kasi silang kurakot nung panahon ni tatay. Kaya lahat sila ngayon nag-iipon-ipon. At itong mga dilaw, kinain na nila yung mga tae nila para himudin yung tae ni Bongbong para makabalik sila sa pwesto. Ano sabi nila?
pwesto, madali nila matatanggal tong inutil na Bongbong Marcos na to. Oh, sino ngayon ang sasabihin nila totoong oposisyon? Sila? Si Risa Ontiveros? Ano yung puro insertion sila, hindi nila sinasabi. Tapos sasabihin nila sila ang tunay na oposisyon. Ang tunay na oposisyon tayo. Hindi lang basta mga Duterte sinasabi nila. Dinodok natin yung mga Duterte. Hindi. Pinaglalaban natin yung kasarilan ng Pilipinas. Dahil ako, kahit nagalit ako sa kanila, kung kukunin sila, paglalaban ko pa rin sila. Hindi eh. Sila, anti-Duterte lang. Hindi sila para sa bayan. O, nung dilustay daw ni Pipi Sara yung 125 million, ang ingay nila. Eh, yung trilyon na ninanakaw ng gobyerno ni Bongbong. Meron ba silang sinabi? Di ba tahimik sila lahat? O ngayon, sino ngayon ang nagpapagamit sa mga oligarkos? Sila, hindi tayo. Nasasabihin nila tayo, mga DD shit. Eh sila, anong tawag sa kanila? Nakakahiya. Ako, nahihiya ako kasi hindi natin na ipaglaban si tatay nung nasa Villamor eh. Wala tayong nagawa. Nakuha nila lahat. Pero sana this time, itong pirma natin, sinasabi nila, walang mangyayari yan. Eh anong yung alternative nyo? Para mapauwi si tatay. Nasasabihin pa nila, yung tatay nyo karton. Eh yung gobyerno nila, yung presidenta nila, di ba adik na, magnanakaw pa. O sino mas bulok sa atin? Sana magising na tayo. Kasi ang hirap, lalo ako taga-Pasay ako. Ewan ko kung makikita to ng mga kamag-anak ko kung ano. Yung gobyerno ng Calixto sa Pasay, sana matanggal din. Lalo na si Tony Calixto. Anong ginawa niya? Wala naman sa proyekto eh. Magkano yung budget niya? 2.1 billion? Wala naman kami. Kahit nga libreng bulak sa Pasay dyan, wala kami. Oh, ngayon, nagpapabigay sila ng ayuda. 500 kada botante. Para saan? Para mag-thank you kami. Dahil dun sa barya nila. Meron pang isa, baka kilala nyo, yung tumakbong dati. Hindi ko siya kilala, wala akong idea sa kanya, si Yorme Menguera. Meron siyang dati siyang konsehal dito, kinalaban niya si Mayor Calixto. Noong last election, natalo siya, syempre wala siyang pera. Ngayon, ang binibenga niya, lahat ng negosyo noon, lalo na yung Pasay Palengke, dito, pinasara niya 2 weeks before Pasko at Bagong Taon. Sabi ko nga, kung merong problema yung establishment, siya lang ang parusahan niyo, wag yung mga tindera. Di sana kung ayaw niyo nun, pasarado niyo, ilipat mo sa ibang lugar yung mga nagtitinda. Eh wala eh. Tapos pumunta sila sa Pasay, City Hall. Sinaraduhan sila, hindi sila hinarap. Kung wala kang itinatago, labasin mo, sabihin mo, ito problema nyo. Lilipat ko kayo sa ganito. Hindi eh. Pareho na din siya ni Bongbong Marcos. And by the way, si Emi Calixto, dilaw yan. Kaya nagtataka kami kung bakit bigla ngayon, nandun na siya sa likod ni Bongbong Marcos. Pero ayaw kumawala ng ng pwede. Yun lang, sana ang message ko lang kay tatay, tay, hintay lang. Magpakatatag ka dyan at saka sana maging healthy ka pa. Aatin ka pa ng inauguration ni BP Sara. Yun lang po. Maraming salamat.